Araw sa inyo. Sabi ko nga kanina, kamusta bang inyong bakasyon? Saan kayo nakarating? Purihin ng Panginoon na nakita ko nga, nasundan ko, nasusubaybayan ko yung inyong mga lakad at talagang overwhelming ang kasiyahan ng bawat isa. At maraming salamat sa ating mga kapatid na muli nakita ko po kayo dyan. Yung iba, dati ko na nakita, pero ngayon ko lang ulit nakita. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. At yes, maraming salamat Sister Angie sa iyo pong pagbasa ng Word of God. Ay, si ano pala yan? Si Brother Wilbert, sorry. Oo. Natuwa lang ako sa music ministry natin kasi meron tayong drummer girl. Bagong drummer girl, ang galing. Talagang napapaindak ako dun sa pangapalo niya, no? Hindi nyo ba napapansin na yung church na to ay talagang God made a way talaga, no? Hindi naman to mga musician pero kusa na lang, no? Kusa na lang nagpo-produce ang Panginoon ng mga hidden talent ng mga kapatid na to na talaga namang kung tutuusin naman talagang sila na nga mismo nagsasabi minsan parang wala silang talent. But it's because of goodness ng Panginoon sa church na to. Ang maingay yata yung nadidinig nyo ba yung may nadidinig ba kayong background? Maingay yata yung ano ng aking sister wife. Sweetheart, pakidandaan nga ng konti yung ano mo dyan, yung sounds mo, nadidinig yata dito. Ayan. Ay baba na ng konti. Wini-welcome ko pala ulit yun ang aking sister wife. Matagal ko pong pinagpipray to na lagi siya nasa nang makakasama palagi sa ating worship. At one time ay hindi ko na-send sa kanya yung link last week. So, nakalimutan ko i-send sa kanya kaya hindi siya natin nakasama last week. Then, she remind me, no? Bakit hindi mo sinend yung link? But it's so happened last 2 days yata, no? So, I was, surprised. Sabi ko, wow, praise the Lord. Si Mrs. na mismo yung nangungulit. No? So, kaya kasama na naman natin siya ulit ngayon. Purihin ng Panginoon. At of course, sa ating po mga kapatid dyan, kay Sister Badith, nandyan po siya. At sa lahat ng mga nasa Zoom, maraming salamat. At of course, sa ating po mga kapatid dyan sa Sanctuary. So, let's proceed to the message. No? Ang mensahe ng ating Panginoon, sabi ko nga, pag ako po ang nagmimensahe ito, ipaulit-ulit lang din. No? Puro basic po lahat ito. Dahil pagdating po sa mga medyo matataas na po, no, ay si Pastor Alandil na bahala dyan. Ang importante kasi nag-ano kami, no, nagpapakiramdaman yung spirit namin kung saan kami po pwesto pagdating po sa mensahe. At pag hiningi namin sa Panginoon, ang Panginoon din ang nangangasiwa. No? Kaya wag po kayo magtaka kung bakit magkakaiba po yung aming way, kung paano po kami mag-deliver ng mensahe ng Panginoon. Kasi may mga revelation ng ating Panginoon na binibigay sa amin na kami lang nakakaalam, no? So, kung mapapansin ninyo, pagdating kay Pastor, medyo mabibigat at malalalim na katuruan. Pagdating naman sa akin, super basic. Pero minsan ito yung mga basic na ito, minsan nakakaligtaan natin. Kaya, sa ating Bible study kanina, kung mapapansin natin, ay Brother Robert, kamusta pala kayo dyan? Si Sofia, kamusta na? Baka pwede mo naman dyan, ano? Baka pwede naman makita yung ating baby girl dyan. Nakita naman ng congregation na. Kaya sa ating Bible study kanina, kung mapapansin natin, talaga naman unique, no? Ang mensahe ng Panginoon dun kanina kasi tinuturuan niya tayo kung paano tayo mananalita bilang Kristiyano. Minsan ito po yung nagiging dahilan kung bakit ang ating kalayaan ay nawawala, no? Kalayaan sa ano? Kalayaan sa pagiging isang Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoon. At kung minsan nais natin na ayan, mukhang nag-open ng camera si lahat ay excited. Sige, dito muna tayo kay Sofia. Teka, asan na?
Mukhang mahina yata yung internet. Ayan. So, lahat naman na excited talaga makita si Sofia, no? Dahil halos dyan na siya talagang lumaki sa church. Okay, so balikan natin yung ating mensahe. Ulitin ko po, nakakatuwa lang po, no? Na ating po nakikita kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa pagdating po sa kalayaan na meron tayo. Ang ating pong team for next year yata, no? O parang napapansin ko po, parang papasok ulit tayo sa evangelism, no? So, hindi tayo basta-basta makakagidin sa pag-evangelize na ating kapwa kung yung sarili mismo natin ay wala pong kalayaan. Kaya paulit-ulit po ito, yung kalayaan na lagi po natin naririnig sa mensahe ng ating Panginoon, kalayaan na lumabas upang maibahagi ang salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. At ito ay isa sa pinakamabigat na gawain ng isang Kristiyano dahil lalo-lalo sa atin na nandito sa lugaring ipinagbabawal ang mga bagay na ganun. But wala naman makakapigil sa atin dahil ito ay pag ninais ng Panginoon ay maganap talaga ito, no? At sa ngayon napapansin natin unti-unti na naging super open na itong lugar na kung saan tayo nagtatrabaho. At kaya tayo nandito dahil dinala tayo ng Panginoon dito, no? Para makilala natin siya ng lubusan. At habang tayo ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban upang maganap ang kanyang kalooban sa bawat isa at maging sa mga kakilala natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, nandyan yung hindi maiwasan, no? Hindi maiwasan na nagkakaproblema tayo, problema sa ating financial, problema sa ating trabaho, o minsan nawawalan tayo ng trabaho, o minsan sa ating physical na condition, no? May mga ganong pangyayari, o even sa ating pong relationship sa ating pamilya, sa ating mga anak, or even sa ating mismong asawa o mga kamag-anak. Ang dami pong mga hindrances, no, kapag tayo po ay lumakad sa ating Panginoon. Yung sinasabi nilang kapag Kristiyano ka, dapat nasa sayo na lahat yung kalayaan. Ito ay minsan na may misinterpret ng karamihan dahil ang sinasabi ditong kalayaan ay kalayaan natin kapag tayo po ay nasa piling na ng Panginoon, kalayaan natin na nung tayo po ay nasa kadiliman. So tayo naging malaya at ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw. At ang sabi nga, isa lang to, no, sa napakinggan ko at pinagmumuni-muni ko din, mukhang may tama din, ano? Nagtanong kasi siya, no? Paano, saan nagmumula ang miracles? No? So unang pumasok sa isip ko, kung gusto po ninyo ng miracle, kinakailangan meron kang overwhelming faith, no? Yung pananampalataya, dahil yun ang magbe-build up ng kapangyarihan ng Panginoon upang mapapasayo. Which is, ang ibig sabihin po dito, makikita natin ang miracle kapag ganun kataas ang inyong pananampalataya. The other side, ang kanyang sagot is problema daw. Hindi mo raw makikita ang isang miracle kapag wala kang problema. Kasi daw, kapag nalampasan mo ang isang problema, and that is a miracle. So, napaisip ako. Naging ko siya, no? Naging guest ko siya one time. Mukhang may point siya doon, ano? May point siya, no? Kasi hindi naman siya talaga Kristiyano. At naging guest ko lang siya. Nagkaroon lang kami ng question and answer. At sabi ko, mukhang may konting point siya doon, no? Dahil nga ang karamihan pagka nagkakaproblema ay hanggang doon na lang sila sa problema nila. At ang ginagawa nila ay gagawa sila ng ibang solusyon na hindi nagsasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pansamantala lang yung problema tapos bumabalik ulit. Ayan. Pero kung ang problema ay ating ipinagkakalob sa Panginoon ang kanyang solusyon, ang mangyayari ay freedom talaga ang ating makakamtan.
Ayun. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na ang kasiyahan ay nagmumula sa inyo. Wala kang hangad sa bawat isa kung hindi mabigyan kami ng lubusang kagalakan, lalo-lalo sa lahat ng oras kapag kami po ay kapiling, kapag kayo po ay kapiling namin. Sa oras na ito, amin pong pinagkakalob sa inyo ang mensahe na nais po ninyong iparating sa inyong mga anak. Gamitin nyo lamang, Panginoon, ang inyong lingkod upang daluyan ng mga pagpapalang espiritual na naway ang lalabas sa aking labi ay ang makapagbigay lugod lamang sa inyo at makakapagbigay enhancement sa kaalaman ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon. We know na sa lahat ng oras ay kapikapiling ka namin. At maraming salamat sa pagkakataon na ako po yung ginamit po ninyo upang maihayag ang iyong kadakilaan sa inyong iglesia. Marami pong salamat. To you be the glory, to you be the honor in Jesus' name. Amen. So una-una mga kapatid, sa ating pong binasa kanina ng ating kapatid na Wilbert. O nga pala si Brother Wilbert, congratulations pala, galing mag-gitara. Siguro Brother Wilbert, nakita mo na kung saan ka talaga dinala ni Lord. Okay. At ito ay na talagang super breakthrough na to, huwag mo nang pakawalan to. Alam niyo ba ng ating Panginoon, pag nagbigay ng chance sa atin para gamitin sa kanyang iglesia, ay talagang ibinubuhos niya lahat ang pagpapala para sa iyo. Kasi matagal na niyang plano yan sa bawat isa, no? Lahat, I just want to remind sa ating church, no? Na lahat ng mga ginagamit ng Panginoon sa iglesyang ito, ay matagal nang pinaplano ng Panginoon sa iyo yan, nagagamitin ka. But of course, there is a perfect timing palagi, no? Always a perfect time because our God is a perfect. Na hindi siya basta-basta ilalagay kanya doon na hindi kanya i-equip. Tingnan mo yung mag-asawa si Brother John at saka Sister Jill. In-equip mo na ni Lord yan bago niya alisin mo na pansamantala si Brother Jimboy. Ano papansin niyo? Pagbalik ni Brother Jimboy, sigurado ako niyan, bass ang hahawakan yan. Hindi na hahawak na yan, ng drums. Kasi meron na eh. At wag ninyong isipin na hindi kayo kasing galing ni Brother Jimboy. Baka malalampasan nyo pa si Brother Jimboy pagdating ng panahon. Kasi bawat isa sa atin, kapag tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang ubasan, may kanya-kanyang i-design na ang Panginoon dyan. Pagdating po sa inyong talent at capacity kung paano ninyo gamitin yung mga instrumento, si Lord na bahala lahat doon. The only thing you need to do is practice lang ng practice. Para magkaroon kayo ng synchronization. Kasi band yan eh. Si Pastor Arandel, alam niya yan. Ganun lang. Pero yung pagtugtog, madali na lang sa inyo yan. Kusa na lang yan, mag-a-adjust. Tignan niya si Sister Fatima. Ako, alaki ng kamanga-manga ako sa ginagawa ng Panginoon. Kasi hindi naman talaga, singer lang yan siya eh. Pero, kahit nga gitara, hindi nga niya alam paano tugtugin. Tapos makita natin, keyboard ang hawak. Alam niyo ba sa band, I don't know, correct if I'm wrong, Pastor Arandel. Kasi freedom ang pinag-usapan natin dito. No? Pagdating sa band, ang keyboard, ang pinaka number 1 talaga. Of course, lahat yan, the best, no? Kasi pareho naman instrumento yan. Pero kapag ang isang band ay walang keyboard, iba po talaga ang dating ng tugtugan. No? So, ang ating Panginoon talaga, siya ay umagawa talaga siya, no? Ipinapakita niya talaga yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kapangyarihan, sa church na ito. Na, huwag kayong mag-alala, ako bahala dyan. And this is what you did, no? Itong ginagawa ninyo. Kasi kung wala kayong tiwala sa ating Panginoon, hindi kayo tutugtog dyan. Paano kung may mga bagong attendees dyan na dala yung mga kapatid natin? Tapos, ang tugtugan ay Monumento Baclaran. Hindi na babalik yon. Pero napapansin natin, no? Pagdating dyan, kahit mga bago pa lang, sumasayaw na, no? Ibig sabihin talagang may gift kayo, no? Gift at the same time, tuloy pa yung pagpapractice. Dahil practice makes, Practice makes us happy. Hindi perfect kasi Panginoon lang perfect. Okay, so tuloy tayo. Then you will know the truth and the truth will set you free. Ito po yung ating
scripture today, no? At alam naman natin that the book of John ay dito inire-reveal ng ating kapatid na John ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus, no? In the beginning, no, sa simula pa lang, in John 1:1, alam naman po ninyo 'yon, ano? In the beginning was the Word and the Word was with God. Ayaw ko na pong ulit-ulitin 'yon dahil alam naman po natin na ito po ay scripture na palagi po natin ito ay nababanggit at of course, dapat ito ay memorize natin. Okay? So, dito sa Book of John, nangangaral dito ang ating Panginoon na ipinapakita niya na kapag alam na ninyo ang katotohanan, ito ay magbibigay sa inyo ng kalayaan. Ngunit sa bawat isa, most of us, hindi natin nadidiscover kung ano po yung kalayaan na mayroon tayong bilang mga Kristiyano. Minsan nakakala natin bilang isang Kristiyano, malaya tayo sa, saan ba tayo maging malaya? Number one, syempre alam natin, malaya tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag ikaw isang Kristiyano, hindi ka na dapat nagkakasala. Pero natural, ang salita ng Diyos ay malinaw. No? Na kapag sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, ay ginagawa mong sinungaling salita ng Diyos. In the 1 John, in the book of 1 John. So, asan ang kalayaan? Ayan, ito ang ating tatalakay ngayon. First and foremost, Jesus died on the cross and rose again, representing us. Ito po yung pagkakaalam ng lahat. And yes, of course, and this is true, na the cross represent the love through the death of our Lord Jesus Christ by the Father, no? And in His victory, He won great freedom for us. Dito tayo nagkaroon ng kalayaan nung nabuhay muli ang ating Panginoon. Freedom from what? Yes, of course, una-una, freedom from Satan. Ito lagi nating tandaan, ha, na kapag tayo ay nasa Panginoon na, hindi na tayo kaya ni Satanas. Minsan nakakasingit siya ng konti, pero konti lang yun. Yung sinasabi nating unwilling sin, na hindi naman talaga natin sinasadya. Ngunit nagkakasala tayo, hindi natin sinasadya. This is the reason why our Lord Jesus Christ, He assured us, no, na sa pamamagitan ko, ikaw ay magkakaroon ng kalayaan. Sa pamamagitan ko, ikaw ay aking ililigtas. Kaya nga siya ay ating Savior. So, freedom from Satan, ang sinasabi natin ito, freedom from Satan, kung talagang tutuusin natin at talagang gugustuhin natin, ayon sa kapangyarihan ng banal na Spirit, hindi talaga tayo magkakasala. Tingnan nyo si Brother John kung paano magsalita. Alos gusto na niyang sumabog eh. Kung pwede lang niyang sabihin na huwag tayo magkakasala. I don't know kung si Brother John, ewan ko lang kung nagkakasala yan o hindi. Pero ayon sa kanyang binabanggit, minsan pag nagsasalita siya, para bagang ang lakas ng loob ni Brother John magsabi na ganito gawin natin, no? And this is it. Ito talaga, no? Si Brother John lang naman yun, saka si Lord nagkakaalam kung anong katunayan sa dalawang yan eh. Pero hindi yan magsasalita kung hindi niya pinanindigan yung sarili niya. Ako pag sinabi ko, huwag ka magkasala, tika sandali pa, parang napapaganon ako kasi ako nagkakasala. Kaya medyo control na konti. But it's because hindi po yan ang pinag-uusapan yung taong nagsasalita. Ang pinag-uusapan doon, yung salita ng Diyos na lumalabas sa labi ng taong yung ginamit ng Diyos. So we have a freedom. Freedom from Satan. In Colossians chapter 1 verse 13, paki-post bro. Colossians chapter 1 verse 13. For He has rescued us from the dominion of darkness, brought us into the kingdom of the Son He loves. Ito po yung promises ng ating Panginoong Ama. Sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo magkaroon ng kalayaan sa gapos ni Satanas. At dapat lagi natin ito'y matatandaan, lagi natin ito'y isipin na kapag tayo ay nasa Panginoon na, wala nang karapatan. Wala nang karapatan si Satanas sa buhay natin. Siya ay totally disabled. Huwag natin isipin na nag-activate pa rin ang kapangyarihan ni Satanas sa atin. No.
Kapag iniisip natin yan, nakakalusot yan siya. Nakakasingit yan siya, mga kapatid. Kaya kailangan nating tandaan na kapag tayo ay Kristiyano na, hindi na yan siya makakapasok kahit anong gawin niya. Depende sa iyong selda kung paano mo inaccept si Jesus bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Kung ito ay isinapuso talaga natin, hindi talaga makakapenetrate si Satan. Ang pinag-usapan natin dito yung spiritual point of view ng isang tao, ng isang Kristiyano. Hindi pinag-usapan dito yung material thing. Dahil si Satan hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo makuha. At ang kanyang kapangyarihan lang naman ay gagamit ng mga fleshly needs ng tao. Yung kapritsyohan lang ng tao, kagaya ng mga material thing, flesh in the lust, no? Lust of the flesh, lust of the eye. Yung gusto lang ng katawang panlupa, yun yung kanyang kapangyarihan lang at yun ang kanyang ginagamit pang deceive sa tao. Pero yung ating spiritual, never. Hindi niya kaya yun. Tandaan natin yan. Lalo-lalo kapag tayo ay laging nagbabasa ng kanyang banal na salita, dahil ang kanyang banal na salita ay nire-remind tayo, every morning, there is always a new every morning. Sa atin lang WhatsApp kung kayo po ay kasali doon. Every morning, there is always the Word of God. Maliban pa sa inyong personal devotion. So kapag tayo puno-puno ng salita ng Diyos, He never talaga siya makakapenetrate sa atin. So before the cross, Satan held every person captive to sin, judgment, and eternal death. Now through the cross, we are delivered. Nang bago pa lang ang lahat, nung hindi pa natin nakilala ang ating Panginoon, lahat naman tayo nakagapos sa kasalanan. It is our human nature to commit sin. Dahil sa simula-simula pa lang talaga, no? May kasalanan ang sanlibutan bago tayo dumating. Bago tayo ipinanganak dito sa lupa, dito sa sanlibutan ito. May kasalanan na nakaabang sa atin. Kaya nung tayo ay ipinanganak, ito ay talagang inabsorb na natin ito. Kinuha na natin. Dahil sa gusto nating freedom, which is the freedom to choose, at karamihan sa atin, nung wala pa tayo sa piling ng ating Panginoon, ay ang ating pong pinili ay yung freedom ng kalayaan ng mundo. Now, we are totally delivered at nawala na po ito yung gapos ni Satanas sa atin. Ano pa yung susunod ng mga kalayaan na ating pong matatanggap at natatanggap nung tayo po ay naging Kristiyano na? Freedom for our past sins. Past sins, yung mga nakaraan nating kasalanan. Alam ko ng bawat isa ay may mga kanya-kanyang experiences, may mga kanya-kanyang pinagdaanan noong unang panahon. Lahat naman tayo, no? May mga darkness moment tayo noon, no, na kung iisipin natin, minsan hanggang ngayon, minsan ay naaalala pa natin. But it's just serve us, hindi po remembrance ang tawag doon, ano? A reminder na kung saan ay hindi na natin pwedeng balikan yun. Kaya nga yung ating past is just an experience upang makamtan natin ang bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoon. So ang ating mga bad things o bad experience noon, tapos na yun. Tapos na lahat yun. And Colossians chapter 2 verses 13 to 14, Colossians chapter 2 verses 13 to 14, He forgives us all our sins. No? Sabi dito, having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, He took it away, nailing it to the cross. Alam niyo ba mga kapatid, nung pinako ang ating Panginoon sa cross, yung dalawang kamay at saka yung dalawang paa na pinagpatong na ganon, yung cross that symbolizing, ito po ang ating kasalanan. At ito po yung nag-release sa atin sa written code na sinasabi. Ito po yung written code, kung atin pong ito'y i-evaluate ng gusto, yung word na written code, marami pong ibig sabihin dito, no? Ito po yung batas ng unang panahon. At the same time, ito rin po yung sinasabi nilang inherited sin. But sa akin pong pagninilay-nilay dito,
ito po yung written code na ito, hindi po mawawala sa atin itong kasalanan na ito kung hindi dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung kasalanan ni Adam and Eve. And some religious group, they called it the mortal sin, no? Mortal sin daw ito, o di kaya ito yung sinasabi ng karamihan na minana na kasalanan. Yan, no? So whatever ano man po yun, ito po yung kasalanan na to na nakaukit na sa atin bago pa tayo ipinanganak dito sa mundo. And this is the written code na sinasabi, no? Na talagang tayo ay ipinanganak tayo na may kasalanan na. At it's because, no? Dahil dito po sa ginawa ng ating Panginoon sa krus, ang lahat na ito ay nabaliwala. Nasundan po ninyo? This is our freedom from past. So wala na po tayo doon sa dati nating mga kasalanang nagawa. Tapos na po lahat yun. Okay? He forgives us all, sabi po dito, our sins, having canceled the written code. Okay? Mamaya, alam ko pagdating sa closing prayer and benediction, mamaya i-exhort ni Pastor. Baka may idadagdag dito si Pastor mamaya, ano? Dito po sa written code, dahil medyo mataas po yan, no? Yung ibig sabihin ng written code. Marami pong ibig sabihin yan. Sa akin, sinisimplified ko lang po ito para maintindihan ninyo lahat na kung hindi dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus at sa kalayaan ay pinagkaloob niya sa atin upang tayo muli ay magkaroon ng koneksyon sa ating Ama na nasa langit, ay hindi po mawawala itong written code na nakaukit sa atin. Ito po yung kasalanan ng sanlibutan. And what else? Freedom from the old self. Yung kalayaan daw sa dati nating pagkatao. Ano pong ibig sabihin nito? Tingnan natin sa Romans chapter 6 verse 6. So the old self, the person we were before we received Christ, struggle against an inner bias that lead us always into sin and selfishness. Ito yung kasalanan na talagang nakadikit na sa atin, yung ating old self, yung ating old nature, ay ito ay paulit-ulit na binabalik-balikan ng isang tao. No? We got this sinful nature because of Adam and Eve choose to be independent from God. So ito yung namana natin, nakuha natin sa ating ninunong Adam and Eve, na ang gusto nila magkaroon ng independent na pamumuhay. Dati kasi si Adam and Eve nung nasa Garden of Eden pa, nakadepend lang sila sa Panginoon. Ibig sabihin, dependent sila kay God. Pero nung nagkasala sila, ito po yung nawala sa kanila. They choose to be independent. So kapag wala ang Panginoon sa atin at gumagalaw tayo, kumikilos tayo ng sarili nating kaparaanan, ang tawag po doon, independent from God, hindi natin kasali ang ating Panginoon. Siguro may mga bagay sa mundo, dahil yun naman talaga ang gusto ng tao palagi. Dahil alam nila kapag nasa Panginoon sila, hindi sila magiging satisfied sa kanilang self-interest na mangyari sa kanilang buhay. At alam nyo, no, kung anong ibig sabihin niya, yung mga karanyaan sa buhay. No? Merong mga mayayaman na kasama nila ang Panginoon, kasama nila sa kanilang paglago, kasama nila sa kanilang karanyaan sa kanilang buhay, ngunit kasama ang Panginoon sa kanilang pag-aasinso. Ibig sabihin yan, ito yung tunay na pagpapala ng ating Panginoon sa kanila. Yung iba naman na makikita natin na sila ay umaasinso, gumaganda ang kanilang buhay, ngunit wala ang Panginoon sa kanila, hindi sa Panginoon nanggagaling yung biyayang kanilang natatanggap. Dahil kapag captured ni Satanas ang isang tao, kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng kailangan mong makamundo. Lagi nating tandaan yun na ang makamundo na bagay, ito lagi na bitag para sa kanya pong mga magiging kampon. Huwag po tayo doon, mga kapatid. Dahil kapag nakasali tayo dyan sa mga nagiging kampon ni Satanas, yun yung uuwian ng lahat ay yung damnation na sinasabi, yung lugar na hinanda ng Panginoon para kay Satan, yun yung maraming gustong pumunta doon. At ito yung mga taong ang kanilang iniisip lamang ay ang kanilang selfishness,
At self-satisfaction, yung puro ako lang, na ayaw nga magbigay ng tithes yung iba. Nasagasaan tuloy yung tithes. Dahil ako lang, walang tiwala sa Diyos. Mabigat yan mga kapatid. Huwag tayong manood ng mga karamihan na nag-i-exhort sa YouTube o sa internet pantungkol sa against the tithes. Nadali na ako dyan. One time, na-deceive ako dyan. Pero I thanks God dahil hindi talaga ako pinabayaan ng Panginoon. He used some other instrument, some other person. Siya talaga, no? Napakabuti ng Panginoon. I could not even explain, no? Kung paano gumalaw ang Panginoon kapag tinawag niya tayo. Talagang gagawa siya. Hindi siya papayag na tayo ay mapapalihis. So ang ating old self, this is the way we choose. Minsan, nagtatataka tayo. Kristiyano ako, bakit ganito buhay ko? Kasi nakatutok ka kasi sa gusto mo. Subukan mong tumutok sa gusto ng Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na yan ay susunod na lang. Di ba? Matthew 6:33. All those things will be added. Huwag nating intindihin yung ating gusto. May plano tayo sa buhay natin. Pero may plano ang Panginoon sa buhay natin. Paano natin malalaman ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Subukan natin, hayaan mo siya lang magplano. Kasi plano ka ng plano. Tapos at the end of the day, parang wala ka naman nakikitang maganda sa plano mo. Dahil hindi ka satisfied. Nakabili ka na ng isang kotse, gusto mo pa, bili ka pa na ulit ng isang kotse. Hindi ka pa rin satisfied, bili ka 3 kotse, 4, parang ako yun Okay. So, meron ka na nito, gusto mo pa yun, walang katapusan. Yun yung unsatisfying spirit na sinasabi. Pero ang ating Panginoon, pagka siya ang nagplano sa iyo, hindi lang kotse ang makakamtan mo dyan. Yung hindi mo pa ginugusto, ay ilalagay pa rin ng Panginoon yan. Why? Kasi gagamitin ka niya sa kanyang kaharian. Gagamitin ka niya sa kanyang ubasan. So kapag ikaw ay worker ng Panginoon sa kanyang ubasan, ibibigay niya sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. I-ready ka niya sa lahat ng iyong makakaharap. Hindi ka maging speechless. Full of knowledge and wisdom and understanding, meron ka. Hindi ka mawawala na yung maging mahiyain ka o di kay utal-utal ka. Lahat yan ipiperfect ng Panginoon. Because God is a perfect God. Hindi niya hahayaan ang kanyang representante ay medyo magmumukhang mangmang sa gitna ng mga wolf. No. Hindi siya papayag na ganon. Once na ilalagay ka niya doon, yung old self mo ay mawawala na yun. Then the new self, yun yung makikita ng lahat. You see, this old self is captivity to Satan. Ito ay hawak ni Satan, was destroying our lives and leading us to eternal judgment. Ito yung plano ni Satanas sa atin Hindi ito plano ng Diyos. Then Jesus died in our place to set us free. Sa pamagitan lamang ng kamatayan ng ating Panginoon, tayo ay nagkaroon ng kalayaan. Kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas natin, Baka kasi iniisip ninyo dahil namatay ng ating Panginoon, dahil ibinigay niya ang kalayaan sa buong sangkatauhan, ay kasama ka doon. Hindi ka kasama doon kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas mo. And if you did not confess by your lips, dahil malinaw na malinaw ang salita ng Panginoon sa Romans chapter 9, verse 9 to 10. Kaya atin 9 to 10, kinakailangan po natin ito'y maintindihan ng maigi. Maraming nagsasabi, ako ay Kristiyano, but ibang klaseng pagka-Kristiyano ito. Kung hindi natin naintindihan ang pagiging born again Christian, kinakailangan makipag-usap tayo sa ating pastor. Ano bang ibig sabihin ng sinasabi kanina ni Pastor Erasmo? Pwede ninyo yan ulitin. 10:19 po, 10:19. Romans 10. Ulit-ulitin po ito at ipapaliwanag sa inyo ng iyong pastor ano ba ang ibig sabihin ng kalayaan at ano ba ang ibig sabihin ng salvation. Dapat maintindihan natin ito. My dear brothers and sisters, malapit na. Nakikita na natin ang mga signs sa ating paligid.
Huwag na tayong maging matigas. Huwag na tayong tumutok sa old old faith natin, na old self natin, yung old knowledge natin pagdating sa theology. Tapos na lahat yun. Huwag na tayo dun. Dito na tayo sa katotohanan kung anong sinasabi ng Biblia. Dito na tayo. Kung anong sinasabi ng Bible, dun tayo. Yun ang sundin natin. And I'm sure, totoo lahat yan. Dahil ang karamihan ng mga religious group, tinitwist lang nila yung salita ng Diyos because of for their own satisfaction, for their own self-interest. Ang dami na natin nakikita mga religious groups. At the end of the day, nagkakawatak-watak na, nagkakagulo-gulo na. Ang dami na. Sa ngayon pa lang, very, very controversial, but we are not get involved in that issues, no? Si Lord ang nakakaalam ng lahat yan. We will not judge anyone, any types of religious activity dito sa mundo. Ang ating pong trabaho ay ipakilala lamang ang Panginoong Hesus, ang kalayaan na kung anong meron tayo, ang ating witnessing sa ating Panginoon, at ang Ebanghelyo ng ating Panginoon when it comes to the Great Commission. Ito lang ang trabaho natin. Maliban dun sa kanilang mga doctrine, sa kanilang pong simbahan, we should not have to give in. Huwag tayo mag-give in sa mga debates or clarification ng kanilang doctrine. These people are totally blinded by Satan. The only thing we need to do is share them the love of our Lord Jesus Christ. Show them that we are being loved by our Lord. Kaya gusto namin, kayo din, maramdaman ninyo yung naramdaman namin. Ngayon, kung ayaw nila, si Lord na bahalang magpaliwanag sa kanila. That's the only our job. Ang sabi nga sa Romans chapter 6 verse 6, for we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away, that we should no longer be slaves to sin. So walang pinagkaiba po yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the old has gone, the new has come. Kabisado naman natin yan. So wala na po tayo dun sa dati nating pagkatao, tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Hindi na po tayo slave o alila ng kasalanan. Tayo ngayon ay alila na ng kalayaan sa piling ng ating Panginoon. And what else? The things that we should avail in the freedom of our Lord Jesus Christ pag siya po ay ating tinanggap bilang sariling Diyos at tagapagligtas natin. In Matthew chapter 8 verse 17, it says, He took up our infirmities and carried our disease. Freedom for what? Freedom from sickness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 yun kanina, bro. So ngayon ay Matthew chapter 8 verse 17. Okay, He took up our infirmities and carried our diseases. So the provision for our physical healing was also part of the atonement He made for us in His death on the cross. Most of us experience sickness in some form during our lives, but we need to be aware that God has made provision for healing, and through prayer, we can avail ourselves of this. Ang dami nang napatunayan ng church na to, no? Ang dami nang nagkakasala dito, mapa-spiritual na kasalanan man, mapa-physical na kasalanan man, yung mga controversial na kasalanan, no? Yung tampuhan na kasalanan, yung inggitan na kasalanan, yung silipan ng ugali ng bawat isa, which is kasalanan din. Nare-resolve ang lahat. No? It is because of this freedom, yung grace ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, ang ating Panginoon ay nakatunghay sa kanyang iglesia araw-araw at gabi. Sa lahat ng oras. Itong church na to, dito tayo nag-worship sa ating Panginoon. Dito tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Malinaw sa sinasabi ng Panginoon, 2 or 3 gathered in my name, we are more than 3. And yes, of course, 100% ang ating Panginoong Hesus ay nandyan sa kalagitnaan ninyo. Whether you like it or not, you believe it or not, Jesus is alive in this church. Tandaan natin palagi yan. Huwag nating alisin sa isip natin na nandito tayo sa church, we just want to worship God.
if this is exactly in your heart, then by faith, through your faith, ay mararamdaman ninyo ang ating Panginoon dyan. Yun lang yung kanina sa ating Bible study. Ang nagsasalita si Sister Fatima na halos maiyak-iyak na siya. Dinidiscern ko yung spirit. Grabe ha? Grabe. And I know, yung iba sa inyo nararamdaman nyo din that the Spirit of God is moving in that place. Alam nyo ba yung salita ng ating Panginoon minsan, yung the word na ating tinatalakay minsan, unexpected, bigla na lang lumalabas itong mga scriptures na to na hindi naman natin inaasahan. Huh? Lumalabas na lang sa labi natin, it is because our God is alive. Hindi tayo makakapagsalita ng mga bagay na nagmumula sa karya ng Diyos kung wala ang Panginoon sa kalagitnaan natin dyan. Nandyan diyan sa ating kalagitnaan. He is the center of this church. And He is alive in this church. Subukan ninyo paminsan-minsan, kung ayaw ninyo palagi-lagi. Close yung church na yan, pumasok kayo mag-isa, umupo kayo dyan sa sanctuary, at mag-pray. Yung ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Pwede mong open yung light, pwede mong i-close yung light. Feel the presence of the Holy Spirit. Hindi umaalis ang ating Panginoon sa sanctuary natin. So, I just want to clarify na ang pananampalataya na meron tayo sa church na to, it should be solid. Hindi dapat ito'y nawawala. Nababawasan man lang. Because the presence of God is here. Kaya ang provision ng Panginoon sa may mga sakit, hindi pa nga lang yung iba, pinagkakaloob ng Panginoon. God knows what He is doing. He has a perfect answer for all those who committed prayers to Him. At nakikita ng Panginoon yan. Hindi niya tayo bibiguin. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating pangangailangan, pag nilapit natin sa Panginoon yan, ang habag at biyaya ng Panginoon ay laging available para sa iyo. Ang sabi nga sa James chapter 5 verse 14, James chapter 5 verse 14, is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer offered in faith will make the sick person well. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka elder of the church, but palagi ka na sa church, you're willing to submit yourself to God, and you have this sincere, fervent communication to the Spirit of God, kapatid, try mo mag-pray over. Try mo yung iyong authority and power na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Sa Luke chapter 10 verse 9-10. Try mo gamitin ito sa mga may mga sakit. Just try. Try mo lang. Kahit sa mga kaibigan mo o kasama mo sa trabaho o kakwarto mo siya pag may sakit, just try. 10-9-10 bro. Just use this word, no? Gamitin mo itong ano na to, itong scripture na to. Luke chapter 9 verse 9-10. Chapter 9-10. That I have given you an authority to trample on snakes and scorpions and to destroy the power of darkness. Ang sinasabi niya, I have given you, ikaw po yan kapatid, ikaw yan, na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Kung wala pang isa sa inyo dito na nagka-experience na nag-pray over ng kanyang kapatid, this is the time. Use your authority. Use that power na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. And you will see.
you will see kung paano ang kapangyarihan ng Diyos na nasa sayo. Hindi natin china-challenge ang ating Panginoon kung totoo o hindi. But you should have to try it para makita mo kung paano kumilos ang Panginoon. Then you will experience by yourself. And that's the time na ang iyong bibig ay bubuka na. Bubuka na sa kapangyarihan ng freedom na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo upang maihayag mo ang Ebanghelyo ng Panginoon sa buong sangkatauhan. Mawawala na ang iyong takot. Why? Dahil meron ka ng experience sa Panginoon. Like what happened to Paul. Si Paul hindi naman magiging ganun katibay ang kanyang pananampalataya kung hindi mismo nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Siya mismo naka-receive at naka-experience ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus nung na-meet niya in the road to Damascus. Kaya ganun ang kanyang tibay at tindi ng kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Me, myself, hindi ako siguro pwede naman akong umalis na sa pagiging minister ng kung gugustuhin ko. Pero hindi po pwede kasi na-experience ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Kaya, I'm begging you, my dear brothers and sisters, try po ninyo i-experience ang pangyarihan ng Panginoon para kayo na mismo magsasabi, ay totoo talaga to. Totoo talaga ang pagiging born again. Totoo pala talaga ito na kapag nasa akin ng Panginoon, ang kalayaan ay napakasarap. I experience a lot of problems sa buhay ko. But I just let God do it for me. Meron na dyan na parang na akong dinidiscriminate na ako ng lahat. Meron na dyan na parang inaantay ko na ako ay itatakwil ng aking pamilya. Inaantay ko na lang na bababaan ako ng kanilang condemnation or whatsoever. And I know there is no condemnation to me. But I freely admit that I committed sin. Ang napakasarap kapag ikaw ay na-release na, no? Nakawala ka na dun sa bagay na yun. And just let God do the things dun sa kabilang party na nasaktan mo. At napakasarap ito. Ito yung experience ng bawat isa na ikaw lang ang nakakaalam na ang hirap ipaliwanag sa mga taong hindi nakakaintindi pa at hindi pa nakaka-experience ng goodness ng Panginoon sa Kanya. Kaya nga, kino-convince ko kayo, try. Try ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon, gamitin ninyo. Dahil ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, yes, I live in Christ. To die is gain. Ganda kanina may nag-post dyan, pagkatapos natin ng worship. Ang sarap, no? Talaga ang salita ng Diyos, buhay na buhay. Ano what else? Freedom from judgment. Ito, marami dito, no? Marami ditong judgmental. Forget them. Kapag tayo pa hinusgahan, pray for them. Huwag makipagtalo. Let God do His job for that person na ginajudge tayo. Keep on loving, no? Hebrews chapter 9 verse 27, it says, just as a man destined to die once and after that to face judgment, the only one who could judge us is our Lord, God the Father. But take note, those who are already under the law of our Lord Jesus Christ, there is no condemnation. Tapos na tayo. Ito yung number 1, no? Isa sa mga benepisyo ng mga born again Christian. If you're really the follower of Christ and you're already born again, your spirit totally born by the Spirit of God, then you will know the truth. And the truth will set you free. At makikita natin that no one could judge you. Because our God in heaven already judged you. Ano ang judgment ng Panginoon ngayon sa mga born again Christian
ang pinag-uusapan natin dito ay sincere born-again Christian. Anong judgment ng Panginoon? You had already judged for an eternal life na kapiling niya. Wala na po pwedeng makakaagaw sa iyo nito. Dahil nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas natin, sincere sa ating puso, at ito ay winor out natin, ang freedom ng kalayaan na bitbit natin na nagmumula sa Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, judgment done. Alam niyo ba yun? So nakamtan na natin ang buong kalayaan sa piling ng ating Panginoon. And in Romans chapter 6 verse 23, ito ay memory verse, no? Romans chapter 6 verse 23. It is by faith, or the wages of sin is death. No? The wages of sin is death. Take a look at the next. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. You see? So Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Kasama na po tayo lahat doon. And He gives us freedom. The freedom that we have in Christ is a freedom of peace. This is a wonderful gift from God for the believer to live without shadow of future judgment over his or her life. Mga kapatid, bago tayo mag-close, nais ko lang pong muli ipaalala sa inyo, sa atin lahat, kasama na ako doon, that we are now an adopted son and daughter of our Lord God in heaven through His Son, Jesus Christ. He give us the right to become a children of God in Romans 1 verse 12. My dear brothers and sisters, wag na po nating patagalin. Wag na po tayong magdadalawang isip. Today, the Holy Spirit is moving not in your mind but in your heart. If you are willing to surrender your life to Jesus Christ, this is the day. Kung mayroon pa sa church dito na hindi pa born again Christian, my dear brothers and sisters, I pray for your spirit and soul right now. Andiyan ang ating pastor, andiyan ang ating mga elder. Don't be shy. Huwag nating ikahiya ang ating relasyon sa ating Panginoon. Huwag nating ikahiya na magiging karelasyon natin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon pa lang, mag-decide na po tayo sa ating sarili. Hindi ko po kayo pinipilit at kino-convince, but the Spirit of God is reminding na ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. We are born for a freedom, not for someone who will judge us. We have already freedom from Satan. We have already freedom from our past sins. We have already freedom from our old self. We have already freedom from sickness. And we have a freedom from judgment. Ano pa ang kailangan natin upang sabihin sa sarili natin na hindi natin kailangan ang Panginoong Hesus sa buhay natin? We need Jesus in our life from time to time. We need Him in our life, not only today, but forevermore. God bless everyone. I love you with the love of our Lord Jesus Christ, and we all love by our Lord Jesus Christ, and we are totally
assured that the salvation comes through our Lord Jesus Christ alone. And John 14:6 says, I am the way and the truth and the life, that no one comes to the Father except through me. God bless everyone, and let us pray. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na ang iyong salita ay makapangyarihan. Muli pinukaw niyo ang aming damdamin, ang aming puso't isipan, at pinagkalooban niyo po kami ng kaliwanagan upang maintindihan namin ang tunay na relasyon namin na dapat sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na madiskubre pa namin ang mga hiwagang salita na nagmumula sa inyo. Nais namin na makapiling ka sa bawat minuto, bawat oras ng aming pong nalalabing buhay dito sa mundo. Huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na mawala sa mundong ito na hindi ka namin tinanggap bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Dalangin namin hindi lamang sa amin, maging sa aming buong sambahayan, sa mga kapatid, kaibigan, mga kamag-anak, mga kasamahan sa trabaho, Lord. Gamitin niyo kami upang maipakilala sa kanila kung gaano niyo po kami binago, kung gaano niyo po kami minahal, at kung paano ang inyong kapangyarihan ang siyang kumikilos sa buhay namin sa lahat ng oras. Kayo ang aming Jehovah Jireh, our great provider. Our Jehovah Nissi, Panginoon. Kayo ang aming banner. Our Jehovah Rapha, our great healer, Lord. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangalan. Napakapangyarihan, makapangyarihan kayo, Panginoon, at wala pa pong makakapantay sa inyo. Dahil kayo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Even ang aming mga buhay, Panginoon, kayo ang kayo ang nagmamay-ari nito. We just simply surrender everything, Lord. Sa inyo ang lahat ng bagay na kung anong meron kami. Continue to bless this church, Lord. Bless our brethren, our brothers and sisters in Christ. Bless each and everyone's heart. Kung ano man, Panginoon, ang desire ng bawat isa, ano man ang prayer ng bawat isa na namumuo ngayon sa kanilang isipan sa oras na ito, ano man ang mga bagay, Panginoon, na nais nilang gawin para sa ikaluwalhati ng iyong dakilang pangalan, let it be, O God, according to your will. Aming mga kapatid na hindi namin kapiling sa mga oras na ito, Lord, you know wherever they are. We pray and we ask, O God, for your full anointing and protection be upon them. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. We give you glory. We give you honor. We give you praises, full of adoration, and full of thanksgiving. And this we pray with thanksgiving again. In the name of Jesus, your Son, and by the fellowship, and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat at maraming salamat sa pakikinig.